Target naman ho ng Korte Suprema na magpalabas na ho ng desisyon kaugnay sa umiiral na martial law bago mag-Hulyo 5. Kahapon ay tinapos na rin po ng katasasang hukuman ang 3 araw nitong oral arguments kung saan binigyan diin ang naging basehan ni Pangulong Rodrigo Duterte na magdeklara ng batas militar. May report si Joy Gumatay. There is really a tendency for martial law to affect fundamental freedoms, because inherently martial rule would have the potential to violate citizens' rights. Pinabulaanan ni Solicitor General Jose Calida ang takot ni Attorney Marlon Manuel, isa sa mga kumakatawan sa petitioners group, na baka maulit ang pang-aabuso sa karapatang pantao noong nakaraang batas militar bunsod ng Proclamation 216 ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat sa ngayon, limitado lamang ang martial law sa Mindanao, may agam-agam pa rin ang abogado sa paglaganap ng deklarasyon sa Visayas hanggang sa masakop na nito ang buong Pilipinas. Pero pagdidiin ni Calida, walang dapat ipangamba sa posibilidad na ito. Base kasi sa utos ng presidente, ang paggamit ng warrantless arrest resulta ng suspensyon ng writ of habeas corpus ay applicable lamang sa mga perpetrators ng rebellion. Ibig sabihin, magagamit lamang ng militar ang kapangyarihang ito sa mga miyembro ng Maute Group at hindi sa mga inosenteng sibilyan. Dagdag pa rito, hiniling rin ni Pangulong Duterte ang tulong ng Commission on Human Rights para masigurong mananaig ang respeto sa karapatan ng mga sibilyan sa kabila ng nagpapatuloy na rebelyon sa Katimugan. Paliwanag pa ni Solgen Calida, ang kinatatakutang mas pinaigting na presensya ng Armed Forces of the Philippines sa Marawi City ay hindi lamang para palakasin ang armed resistance ng pamahalaan. Higit sa lahat, ito'y para protektahan ang ating mga kababayan na biktima ng nagpapatuloy na bakbakan at para maibalik na ang kaayusan at kapayapaan sa lungsod. Samantala, sa ikatlo at huling araw ng oral arguments, pinagbigyan ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang hiling ni Solgen Calida na gawing pribado ang diskusyon kasama sina Defense Secretary Delfin Lorenzana at AFP Chief General Eduardo Año. There is, however, a rule that allows the court to exclude the public when in the consideration of the court, information that will be disclosed may be prejudicial or detrimental. Nakangiti namang lumabas ng Korte Suprema si Solgen Calida, gayong sigurado siya na makukuha niya ang panig ng mga mahistrado. Hanggang doon na lang. But if you ask me if I'm confident, yes, the government is confident. Inaasahang sa Hulyo 5 maglalabas ng pinal na desisyon ng Korte Suprema patungkol sa petisyon laban sa Proclamation 216. Para sa Bayan, Joy Gumatay.